Today, Jesus. I love that line kanina nung kinanta ng worship team. You've conquered death and grave. Nothing stands in your way. I know right now there are things standing sa harapan natin. Struggles, trials. And sometimes akala natin wala na, finish na. And sometimes nawawala na tayo ng pag-asa. I may not know it. Pero I know, sa inyong mga mata, meron kayong pinagdadaanan. May struggles. May challenges. But I want you to hold on to that line. Jesus, conquered the grave. The death. Wala nang mas tatalo pa doon. Yung pinagdadaanan mo ngayon, yakang-yaka niya yan. That's why today I want you to trust Him with all your heart. Today I want to give you comfort. Because God is giving you comfort today. Na yung pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din yan. Hindi pa dumadating, hindi pa lumilipas. Ang importante, you journey with the blesser. Your journey with the blesser. And as we start this new feast session, I want you to declare this prayer like it's the first time you will pray this prayer. Face the Gupan. Are you ready? We make the sign of our faith slowly and meaningfully in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. If you have your novena to God's love, the list of your dreams. Kung wala naman, it's okay. I want you to lift up your hands. Kung komportable ka sa position na yan, kung hindi naman, it's okay. I just want you to surrender everything to the Lord. And we say, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Welcome to Feast Dagupan! This is one of my favorite segments ng feast. I call this the community time because this is the time where nagbabatian tayo, nagbibigay tayo ng pag-asa sa bawat isa. And I want you to go around and tell every person you will meet. Sabihin mo sa kanya, lilipas din ang pinagdadaanan mo. Feast Dagupan, are you ready? Come on, let's share some love. Feast Dagupan, unleash the love! Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita saan mo man gusto. Akong magsisilbing gabay mo. Iipikit ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Takasan natin ang mundo. Wala nang iba, ikaw lang at ako. Handa kong bibigay ng buo. Ang gusto siyo ng talaga, kaya humawa sa aking kamay. Handang ibigay ang lahat ng naisip para sa ating paglalakbay. Iyong kamay, aking ibigay. Hindi ka bibitaw, saan ba mapunta ang biyahe natin dalawa? Let's give the Lord a big shout of praise! Wow! Sabihin nyo nga, wow! Yan ang magiging reaction nyo once dumating na
na lumipas yung pinagdadaanan nyo. Wow! Friends, are you ready to receive God's Word today? If you're ready, sabay-sabay nating i-honor ang salita and sing to the Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sige, upo muna kayo. Mamaya patatayuin ko ulit kayo. Last week, we ended our series, Generations. Na-bless ba kayo nung series na yon? Sinong na-bless sumigaw? Ay, grabe yung series na yun. Ano? Sabi nga nila, tapos na yung Generations. Oo, tapos na. Sana meron pa. Gusto mo ang title lang ng Feast, Generations eh. Kasi talagang gustong-gusto nila yung powerful series na yun because naintindihan natin ang bawat isa. O, last week, nung tinapos natin yung series ng Generations, ano ang one big powerful message natin? You are a wonderful gift to the church. And I want you to remember that always. Ikaw yon. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, you are a wonderful gift to the church. Today, we will start a brand new series. Panibagong series. Amazing series called The Great I Am. Sabihin nyo nga, The Great I Am. At may subtitle yan ha. God wants you to know Him more. Gusto ng Diyos, mas makilala mo pa siya. Tanong! Sino sa inyo ang gustong mas makilala pa ang Diyos? Taas ang kamay! Dahil dyan, I want you to be present every week as we do a Bible study series of who God is. This is a Bible study series of God's character. You want to know God more? Huwag kang a-absent sa series na to. This will bless your life. Mas makikilala mo si Lord dito. Believe me, ito yung series kung saan, ganun pala si Lord. Mapapawaw ka na lang. Ano ang goal natin in this series? Tanong nyo ako, ano? Ito po ang goal natin ha. If we get to know God, pakinggan nyo mabuti ito, if we get to know God more, we will love Him more. I want you to absorb that. If we get to know God more, we will love Him more. Kasi baka ngayon, di mo pa ganun minamahal si Lord. Pero kung mas nakilala mo siya, Lord, kamahal-mahal ka pala. Mamahalin na kita. And that's our goal for this series. Please help me achieve it. We get to know God more so that we can love God more. Kaya naman, this is one of my recommended series sa ating lahat. Isa ito sa mga nire-recommenda kong series sa ating lahat na huwag kayong a-absent sa loob ng 6 na linggo. We will journey with God. We will get to know God more. And I'm excited for this. Papakilala niya kung sino siya sa'yo. Pakihawakan ng kamay ng katabi. Come on! Hawakan ng kamay. Pakisabi, friend! Huwag tayong a-absent. Kasi mas makikilala natin si Lord. Walang a-absent. 6 weeks. If it's okay sa inyo, kung okay lang sa inyo, make that a commitment to be present sa buong series na ito. Kasi po, naiiba ito sa ibang mga series natin. Naiiba ito. That's why I want you to be present in this series. Are you ready? Ready ka na bang makilala ang Diyos? Let's do this. Talk 1 is entitled, The God Who Introduces Himself. Title pa lang, grabe, tumatayo na ang balahibo ko.
And our one big powerful message is this: God's glory is His goodness. I want you to tell the person beside you, sabihin mo sa kanya, God's glory is His goodness. Mamaya, mas maintindihan natin yan. Tanong, nasubukan nyo na bang magpakilala? Nakakalungkot naman kapag hindi mo pa nasubukan. Nasubukan mo na bang magpakilala? Lalo na, simula ng klase ngayon. Minsan ang klase ang day 1, magpapakilala ka. Yung iba, nasubukan ng magpakilala sa mga gustong ligawan. Yan ang gusto niyo eh. O kaya naman, nagpakilala ka nung nag-a-apply ka ng trabaho. Diba? Nagpapakilala ka nun. Nasubukan nyo na bang magpakilala? Alam niyo po, kapag may speaking engagements ako, usually, ganito po ako magpakilala. Magpapakita lang po ako ng pictures. Pakita natin. Iyan. Ano pa? Ayan. Sige lang. And, eto matindi. Ayan ang pinaka-paborito ko eh. Tinalo ko mga opa. Alam nyo, opa rin ako eh. Oopakan. But again, ganyan ako magpakilala. Whenever I give talks, lalo na kung first time, ganyan ako magpakilala. Ikaw, paano ka magpakilala? But again, iba't iba tayo ng pangalan, iba't iba tayo kung paano tayo magpakilala. Alam niyo, ang Diyos, nagpakilala rin sa atin, pero hindi ganon kakomplikado. Hindi ganon kakomplikado sa pinanood natin. Yung hindi maintindihan, hindi. Simple. Nung nagpakilala ang Diyos. Simple lang. We call God many descriptions. Ano yon? The Almighty, Creator of the universe, omnipotent, omnipresent, omniscient one, at lahat ng yon tama naman. Tama po yon. Pero alam nyo ba, parang Lance lang, no? This is bars. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Nasaan na ako? Na sa Old Testament, there is this incredible landmark moment, matinding moment kung saan where God introduces Himself in His own words. Meron yan sa Old Testament. Wherein that moment, ang Diyos mismo pinakilala niya ang sarili niya in His own words. Siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagpakilala, siya mismo ang nagsalita. Sa sobrang significant nung moment na yon, pakinggan niyo to, ay huwag kayong bibitaw. Sa sobrang significant ng moment na yon, alam niyo rin ba, Lance na Lance talaga, na yung most quoted Bible verse ay yun. The most quoted Bible verse in the Bible ay yun. Yung moment na yun. Ang daming nagsasabi. Today, di ba, the most popular verse sa Bible ay John 3:16. For God so loved the world. Familiar? Pero, 3,000 years ago, ang pinakasikat, the most popular Bible verse was Exodus chapter 34, verses 6-7. Exodus 34, 6-7. Pamilyar kayo doon? Ito basahin natin. Pero bago yon, yung passage na yan, it's so foundational, it's the most quoted verse. Pakinggan nyo to, most quoted verse yan. Nino? Nung mismong mga nagsulat ng Bible. Yung mga mismong Bible authors, gustong-gusto nila yung verse na yan. Yung verse na yan was quoted, pakinggan nyo to, over 20 times sa Old Testament. Ganon kasikat yung Bible verse na yan. O, sino-sino mga nag-quote niyan?
Si Moses, kinote niya yan. When the Lord confronted his rebellious people, mababasa niyo yan sa Book of Numbers. Sino pa? It was quoted by David when he proclaimed God's goodness sa Book of Psalms. It was also quoted by Prophet Joel when he called people to repent sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. It was quoted by Prophet Micah, once again declaring God's goodness. Saan niyo mababasa? Micah chapter 7 verses 18 to 20. It is the most quoted Bible verse in the Old Testament. Exodus. Bakit paulit-ulit nilang kinote ito? Tanong niyo ako, bakit? Bakit sikat ang Bible verse na ito sa Old Testament? Tanong niyo akong bakit? Anong meron? Tanong niyo akong bakit? Basahin natin yung verse. And you will realize bakit siya special. I want you to focus on the verse. Namnamin niyo yung verse. May I invite everyone to please stand. And together we read Exodus chapter 34 verses 6 to 7. So the Lord passed before him. Sino yung him? Si Moses. So dumaan ang Diyos kay Moses. And proclaim, ito ang sabi ni Lord kay Moses. Imagine niyo yun ha. Sabi ni Lord kay Moses, the Lord, a God gracious and merciful, slow to anger and abounding in love and fidelity, continuing his love for 1,000 generations, and forgiving wickedness, rebellion, and sin, yet not declaring guiltless, but bringing punishment for their parents' wickedness on children and children's children to the 3rd and 4th generation. Again, I want you to look at that verse. Yung mga nandyan pong nakasulat na attributes ng Diyos ay hindi lang parang random na sinulat. No. Hindi yung mema lang, mema sulat. No. It's the first self-description ng Diyos sa scriptures. Dinescribe ng Diyos ang sarili niya sa kauna-unahang pagkakataon. Imagine that, yung mga tao, hindi nila alam talaga kung sino ang Diyos. But this was a great moment kasi sa kauna-unahang pagkakataon, dinescribe ng Diyos kung sino siya. God is introducing Himself to us. Sa Kanya galing yan. Siya mismo ang nagsabi niyan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit sikat yung verse na yan sa Old Testament. Hindi na tayo magtataka na laging kinukote yung verse na yan sa Old Testament ng mga Bible characters sa Old Testament. Why? Kasi po, for centuries, when they needed to remember God's goodness, both in good or bad times, yan ang aalalahanin nila. Yung self-introduction ng Diyos, kung paano nagpakilala ang Diyos. Yan yun. That's why today, in your bad or good times, yan yung Diyos, oh. Sino ba yung Diyos? Ayan na! Exodus 34:6-7. During our amazing series, itong series na to, The Great I Am, sabi ko nga kanina, 6 weeks natin na i-unpack yung mensahe word by word, part by part, digging the spiritual treasures of God's Word. Again, sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong umabsent. Sige po, we pray. Jesus, today, we are here. We want to know you more because we want to love you more. Speak to us, Lord. We are listening. Grant us the grace to receive your message, especially yung pagpapakilala mo sa amin, how you reveal yourself to us. In Jesus' name we pray. Amen. We sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet,
and a light unto my path. Please be seated, everybody. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God will introduce Himself to you. Oh, kaya pansinin mo siya kasi ipapakilala niya ang sarili niya sa'yo. I would like to welcome those who are joining us for the first time. Meron po ba mga first-timers? Taas lang po ng kamay. Welcome! Sino pa po? Welcome! Meron pa po ba? Welcome, welcome, welcome. My dear Feast the Gupan family, i-welcome naman natin yung ating first-timers. 1, 2, 3, go! Welcome to our family. This is now your spiritual family, whether you like it or... Yun lang ang pagpipilian ninyo. Ang request ko lang po sa inyo, make it a habit to be here because, again, sabi ko nga, for the next 6 Sundays, 6 weeks, God will reveal who He is. Lalo na, dami mong tanong, di ba? Sino nga ba si Lord? Sino nga ba ang Diyos? Ano nga ba siya? Eto na. Eto na nga, di ba? Ipapakilala na niya kung sino talaga siya. Also, I would like to welcome those who are joining us online, mapa YouTube o Facebook. Maraming salamat po. Whether nanonood kayo team replay o team live, maraming salamat po. Na-appreciate namin yan kasi po kasama namin kayo in this journey. Also, maraming salamat din po sa inyong pagbibigay. Kahit na virtually po namin kayo nakakasama, nagbibigay po kayo through our ways of giving and we will flash that again sa screen. Maraming salamat. Kasi po yung pagbibigay nyo, it's an affirmation for us that we are doing something good here in Pangasinan. Marami pong salamat. Ito pong talk natin ngayong umaga ay merong 3 parts. Ilan uli? Una, God's name. Pag-uusapan natin yan. Pangalawa, God's image. Pag-uusapan natin yan. Pangatlo, God's glory. Yan yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Are you ready? Sabihin nyo, ready na! Part 1 is this. Simulan na natin. God's name. Sabihin nyo nga, God's name. Yung binasa nating verse kanina, okay, yung verse na binasa natin, listen, nagsimula sa ito. The Lord, a God. Naalala nyo? Di ba dyan nagsimula? Nung nagsalita ang Diyos, sabi niya, the Lord, a God. Yun yung umpisa. Now, kung titingnan ninyo, Brother Bars, parang redundant. God na nga, Lord na nga, God pa, paulit-ulit, anli lang. Parang naulit lang. Redundant, di ba? Kung nga no, parang redundant. Lord, tapos God. Parang ito, redundant. Pakita nga natin. The word cleanliness is redundant. Clean na, linis pa. Ganun ka-emphasize ang pagiging malinis. Redundant, clean, linis. Sasan si Ben? Tong-tong Ben sa. Cleanliness, redundant. Brother Bars, mukhang redundant talaga. Lord, tsaka God. Di ba pareho lang ang Lord, tsaka God? Pakinggan niyo pong mabuti ito. Sa Hebrew, the word God is not a name. Hindi siya pangalan. Kundi common noun. Sabihin niyo nga, common noun. Brother Bars, parang di ko pa rin na-gets. Okay, relax ka lang. Ipapaintindi ko sa'yo kung bahala sa'yo. Parang ganito. Kapag sinabi mong doctor, anong unang pumapasok sa isip mo? Or sino ang unang pumapasok sa isip mo? Survey tayo. Survey, I need your participation dito, Survey tayo. Sasagot kayo, Tataas yung kamay ninyo. Wala namang maling sagot dito. Tsaka wala rin namang premyo. Sino sa inyo ang una niyang naisip kapag narinig niya ang salitang doktor ay yung taong nanggagamot? Taas ang kamay. Okay? Alright, maraming salamat. Sino naman po sa inyo yung una niyang naiisip kapag narinig niya yung salitang doktor ay yung mismong doktor niya? Yung itsura ng doktor niya? Yung pangalan ng doktor niya? Yung specific mong doktor? Taas ang kamay. Meron. Okay, meron. Okay. Doktor.
common noun. Ganon rin po ang salitang God. Alam niyo po, ang mga Egyptians, Babylonians, Canaanites, ang dami-dami nilang Diyos. Parang tayo, ang dami-dami nating mga doktor. Sa mga Egyptians pa lang, 2,000 na ang mga gods and goddess nila. Pero ang mga ancient Israelites, they only have one God. Kaya para po sa mga Israelites, kapag narinig nila yung salitang God, para sa kanila, siya yung specific nilang Diyos. Am I making sense? Pag narinig yan ng Egyptians, ang nasa isip nila, oy, sinong Diyos? Nasusundan niyo ako? Parang doktor. Yung iba, pag narinig yung salitang doktor, teka lang, sinong doktor? Pero yung iba, pag narinig yung salitang doktor, alam mo kagad, isa lang yung doktor ko eh. Am I making sense? Yun po yung God. It's a common noun. But not only that, when God met Moses in the burning bush, He revealed His name. Eto na. Nagiging exciting na tayo. Basahin natin. Sabi diyan, but said Moses to God, sabi niya sa Diyos, if I go to the Israelites and say to them na the God of your ancestors has sent me to you, anong sasabihin kong pangalan nila? Pangalan mo? What is His name? What do I tell them? O anong sabi ng Diyos? Ito, sabi niya, I am who I am. Tapos dinagdagan pa niya. Sabi niya, this is what you will tell the Israelites. I am has sent me to you. Sabihin nyo nga, Sabihin nyo nga, I am. Listen to this. God declares His name as I am. Yun ang pangalan na sinabi niya kay Moses. I am. Anong ibig sabihin ng I am? Tanong niyo ako, ano? Eye sa Hebrew. Sabihin nyo nga, Eye. Eye. Eye sa salitang Hebrew. O, i-park natin yan. Tandaan nyo yan kasi gagamitin ko yan mamaya. Eye. Yung I am sa salitang Hebrew. Now, yung I am, di ba, it's in the first person. O, mga grammar police, alam nyo yan, di ba? First person, I am, di ba? O, nasa si Sis Charisma din, magtabi-tabi kayo. I am. Diba? Ibig sabihin, God, nung sinabi niya yan, He refers to Himself. I am first person. But, when His people, pakinggan nyo to, huwag kayong bibitaw, please. When His people refer to Him, they use the third person. He is. Kasi third person. Diba? Pag second person, you are. Pero when the Israelites dinidescribe ang Diyos, they are referring to Him, He is. Hindi nila sinabing, oy, si I am. Ganito, hindi. Oy, si He is nag-bless sa atin. Nasusundan niyo ako? Etong matindi, tanong niyo kung ano. Ang Hebrew ng salitang He is, ang Hebrew ng I am ay Eye. Ang Hebrew ng He is Yahweh. That's why they refer to Him as Yahweh. He is not Eye. Kasi I am, parang sila yun. Am I making sense? May sense yung sinasabi ko? So, He is Yahweh. Third person. Yahweh, the word Yahweh, appears 6,828 times sa English Bible. But, you cannot see all of them. Ha? Bakit, Brother Bars? Makinig po kayo mabuti. Again, huwag kayong bibitaw. This is an important point. Out of reverence, the Hebrew readers, iniiwasan nilang pagbanggit ng pangalang Yahweh. So kapag nakikita nila si Yahweh, ang Diyos, they use a code name. Ano yung code name na yun? Tanong niyo kung ano? Adonai. Na ibig sabihin, eto na. Na ang ibig sabihin, Lord. Adonai, Lord.
So kasi hindi nila mabanggit yung Yahweh. Bakit? They feel na it's so sacred, parang mahirap banggitin yung pangalan ng Diyos. That's why yung professor namin sa theology, kami ni Brother Bog, si Father Steve, talagang sinasabi niya, do not say, that word, sabi niya. Use Adonai. Hindi niya talaga sinasabi yung word na yun. So alam mo yung kantang, Yahweh, I know you are near. Yung kantang yon, pinapalitan niya, Adonai, I know. Or minsan, Lord God, I... Hindi niya sinasabi yung Yahweh. One reason, very sacred ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, hindi naman ganun talaga ang tamang at accurate pronunciation nun eh. Kasi wala namang vowels yun. YWH lang yan eh. Am I making sense? So that's the reason why pinalitan nila, nilagyan nila ng code name. Ano ang code name? Adonai. Na ang ibig sabihin, Lord. So nasusundan na natin. Yung mga English translators pick up this tradition and render the name Yahweh using the substitute code name na all caps Lord. L-O-R-D, all caps naman. So mapapansin nyo sa Bible ninyo, yung Lord, all caps lagi yan. Sa English translation, caps lock, capital letters yung word na Lord pag andoon. Now, by identifying himself as Yahweh, God differentiates himself from the other gods. Hindi siya si Zeus, hindi siya si Marduk o si Ra, yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. He is Yahweh, Adonai, Lord. Today, we may no longer worship Zeus, o kaya sino pa yung mga goddess ng Greek? Medusa, mga ganun ba? Ha? Athena, Bonakid, mga ganun. Nido, Poseidon, ano pa ba? Zeus, ano ba? Sigabo, mga ganun. Ngayon, hindi na natin wino-worship yon. Pero alam niyo ba, we still worship many gods. Anong ibig mong sabihin, Brother Bars? Sige. Again, tingin sa pogi. Huwag niyong palagpasin to. Huwag pa kayong bumitaw. Para malaman mo kung sino yung ibang Diyos na wino-worship mo, etong gawin mo Makinig kayo mabuti. Huwag niyong palagpasin to. Para malaman mo pa kung sino pa yung ibang Diyos na wino-worship mo, you need to do this thing. You ask this question. Why do I do what I do? Why do I do what I do? Sa madaling salita, in other words, what is the hidden force beneath my daily decisions? Sa mas madaling salita, sino ba ang nagpapatakbo ng buhay ko, ng mga desisyon ko sa buhay? Then you will see or realize may ibang nagpapatakbo. And those are the gods, quote unquote, other gods that you worship. Is it shame? O kaya public opinion? Yan ba nagpapatakbo ng buhay mo? Yan ba nagpapatakbo ng desisyon mo? Yung kung anong sasabihin ng iba tungkol sa'yo, lalo na sa social media, ay naku, usong-uso yan. Or is it fear? Takot. Some people lie, cheat, and harm others because napanghahawakan sila ng takot. Believe me, isang malupit na Diyos yan, yung takot. Or is it pride? Or greed? Or self-centeredness? Or lust? Lahat ng yun, false gods that will destroy you. Nakikiusap ako, tingnan nyo ko. Be aware of those things. Traidor yung mga yon. Mamaya mapapansin mo na hulog ka na, wino-worship mo na yung mga Diyos na yon. To continue our talk, please welcome Brother Cedric's Baranda. Thank you so much, Kuya Bors. Kuya Sid! Ayan. Good morning, Feast Dagupan! Good morning! Ayan. So, I'd like to begin my part of this talk by asking you these two questions.
Ano po ang English ng isang singsing at tatlong hari? Pakisabi, ano? Aring king 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 king. Joke. Grabe, no? Ito naman. Ano naman ang tawag sa pagkain na naninipa pero masarap? Ano? Kikiam. Grabe, no? Ay, Kuya Benz, nahawaan mo na ako. Okay. So as we go to the second part of this talk, which is, we call it about God's image. Ayos lang bang pakitignan ang katabi? Pakititigan mabuti. Tanong, nakikita mo ba ang Diyos sa Kanya? Amen. Kung naintindihan natin mabuti yung Bible passage na binasa natin kanina, mapapatanong na lang tayo na, ano nga ba ang rason ng Diyos? Bakit ganito niya ipinakilala o pinapakilala ang kanyang sarili? That He is slow to anger, a compassionate God, He is merciful, forgiving, and loving God. Di ba napaka-dramatic ng introduction ng Bible passage na binasa natin kanina? Pero ask me, bakit? Because God's people messed up big time. Pakisabi sa katabi, big time. Na ang tanging kagustuhan ng Diyos that in the middle of our mess ay naaalala natin ang kanyang pagkatao at kanyang katangian. So I want you to imagine this. Itong mga Israelite na to na pinalaya ng Diyos sa kamay ng mga Egyptian, pinalaya sila sa pagkakaalipin, na experience nila ang signs, wonders, and miracles ni Lord. They had been set free by walking across the Red Sea. They have even entered into a covenant with Him at the Mount Sinai. But one day, while Moses was away, after God rescued Israel from Egypt, the people became impatient. Pakisabi sa katabi, impatient. The people became impatient. While Moses was on the Mount Sinai, they asked Aaron to make them a golden calf. Pakisabi sa katabi, golden calf. Yan. They asked Aaron to make them a golden calf. They cried out loud and bowed before that idol, saying, "These are your gods, Israel, who brought you up out of the Egypt." So ang ibig sabihin nito, that these people, instead of trusting the invisible God, they created a visible image that they could control and worship. Gumawa sila ng sariling Diyos na kaya nilang kontrolin at akma sa kanilang convenience. So tanong, gusto niyo ba makita ang Diyos? Yes or no? Pakisabi sa katabi, kapatid, mauna ka na. De joke lang. So, yung line na binasa natin kanina, 'di ba? Sobrang sakit nung linyan iyon. Kasi hindi lang basta kung sinong Diyos ang nagligtas sa kanila. Si Yahweh iyon. Siya ang nagpakilala sa kanyang sarili sa kanila. Siya ang nagligtas sa kanila. Siya ang nagpakain sa kanila. Siya ang nakipagtipan sa kanila. And yet, ito sila, the Israelite exchanging Him for a God of their own making. What a shameless betrayal. Brothers and sisters, I want to share one of my lessons that I've learned throughout my faith journey, especially during my season of waiting. Pakisabi, ano yon, Kuya Sel? Alam niyo po, brothers and sisters, hindi naman mahirap talaga maghintay. Ang mahirap ay magtiwala. Kasi kung wala ka ng tiwala sa Diyos, unti-unti nang nawawala
ang iyong gana para maghintay. At kung nawawala na ang ating pagtitiwala sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Kanya ay unti-unti na ring namamatay. And alam nyo ba kung bakit tayo napapagod? Ask me, bakit? Napapagod tayo kasi minsan we create a false image of God, a false version of God in our lives. We want control, 'di ba? Gustong-gusto natin yung control. Gusto natin kontrolin lahat. Ayaw natin aminin sa ating mga sarili na the capacity of our understanding about the will of God is very limited. Na ang kagustuhan natin ay instant. We want a visible image, we want a visible proof kung paano gumalaw ang Diyos. We want to know everything. Instead of trusting the moral image of God, that He is compassionate, that He is loving, that He is merciful, that He is faithful. Even na hindi pa niya sinasagot yung mga prayers mo, even na hindi pa niya tinutupad yung mga pangarap mo, even na nasa waiting or difficult season ka ng buhay mo ngayon, still, this is the image of God. This is the heart of Jesus. And we cannot change the goodness of His heart. Brothers and sisters, I want you to pause for a few moments and I want to ask yourself, pakita natin question. Ayan. Am I tired of trusting God despite the fact that He has done great things in my life? Napapagod ka na bang magtiwala sa Diyos kahit na marami na siyang nagawang kabutihan or great things sa buhay mo? Napapagod ka na bang magtiwala sa Diyos kahit na marami na siyang nagawang mga bagay na imposible sa buhay mo? Napapagod ka na bang magtiwala? The biblical author wrote this story to tell us na ikaw ito. Itong Bible passage na binasa natin kanina, tayo ang tinutukoy nito, hindi lang yung mga Israelites. Na after natin ma-receive yung goodness ng Diyos, we create our own God and worship it. Kasi minsan, aminin natin, minsan ganito din tayo, di ba? Kapag nakuha na natin yung success, when it comes to our finances, our career, our relationships, or even in the ministry, di ba? Nakakalimutan na natin kung sino yung nagbigay. Nakakalimutan na natin kung sino yung nag-bless. Madali nating iwan ang Diyos. Basta-basta na lang natin iniiwan ang Diyos sa ere. And this is also a starting point that we are creating or making a false version of God in our lives. At ang nagiging consequences nito ay, if you worship a distorted God, you distort yourself. Or sa madaling salita, kung ang sinasamba mo ay baluktot o maling larawan ng Diyos, unti-unti ka na rin nagiging baluktot. So, ano pa nga ba yung mga false God natin sa ating mga buhay? Perhaps our emotions, our pain, or our suffering. Sometimes we love to worship our emotions. Sometimes we love to worship our pain, our suffering, instead of surrendering it to God. Or perhaps our addictions, when it comes to gamblings, vices, pornography, lust, or even our pride, our ego. And these addictions, our pride, our ego, minsan nakakalimutan na natin that we are made in God's image. Or maybe, perhaps, we have this craving for more power. We have this craving for more authority. Na minsan, nakakalimutan na natin that we are made and called to be stewards of His creation. And that leads me here.
And I will never tire of saying this. We become like the God we worship. Uulitin ko. We become like the God we worship. I want you to tap the person beside you at pakitanong, kapatid, sino ang Diyos ng puso mo? Ayos lang po ba magkwento? So last week, brothers and sisters, inimbitahan po kami mga youth leaders together with Brother Bars and the other singles ministry servants para mag-facilitate ng parish youth camp sa Season, Pangasinan. Ayan. Ayan. And, ayan. I want you to meet Loris. Ayan. Nagtatago na si Loris. Diba? Kung katabi niyo si Loris, pakisabi, Loris, 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 Loris. Calories daw. So si Loris is one of our faithful servants and youth leaders here in our community. Diba? Isa sa mga, ayan, palapakan natin si Loris. Isa sa mga na-amaze ako kay Loris ay during that youth camp, meron talaga siyang inupuan na babaeng youth. In a sense, nakipag one-to-one siya. Habang kami mga youth leaders, di ba, nakikipagdaldalan na kami, di ba? Binuking ko talaga yung mga iba, no? So, habang siya busy nakikipag one-to-one sa isang babaeng youth. Dahil itong youth na to ay may pangangailangan na sobrang dami niyang problema sa buhay, like family, finances, or even sa school, or even sa simbahan. As in, nakinig lang siya at minahal niya itong youth na to. And after that, hindi pa nagtatapos dyan yung kwento. Si Loris, tumakbo siya sa kanyang mga kagrupo dahil may nahilo at nahimatay na youth within her group. And throughout that emergency, hindi niya iniwan yung bata. Inalagaan niya hanggang sa dumating na yung late na medic. Alam niyo ba kung bakit ganun si Loris? Ask me bakit. Because she is worshiping a real God and His name is Jesus. Loris is compassionate, kind, and faithful youth leader because she knows she was created in God's image. She reflects Jesus' character as her response to His love. Ayan. So ito, may tanong ulit ako. Ano po ang tawag sa kambing na may allergy? Pakisabi, ano? Bahing. Ito naman. Ito. Ano naman ang tawag sa baka na walang paa? Pakisabi, ano? Ground beef. Oh, credits yan. Credits. Saan si Jobs? Credits kay Jobs yan, ha? Humans are made in God's image, right? But the golden calf story reverses that. Kumuha ang tao ng isang nilalang na mas mababa sa kanila. Isang hayop na hindi nilikha sa larawan ng Diyos. At itinuring nilang itong Diyos. And the result, they become like animals. We become like animals. Again, we become like the God we worship. You want a proof? Gusto nyo ba ng prueba? Just read the daily news, di ba? Ang dami nangyayaring corruption, war, violence, greed, or even pa nga yung mga trending ngayon sa mga campuses, di ba? If we distort Yahweh into our own God, we distort ourselves into a beast. So it means to say, kapag binabaluktot natin ang pagkakakilala natin kay Yahweh, kay Lord, at ginagawa natin siyang Diyos ayon sa sarili nating kagustuhan, binabaluktot din natin ang ating sarili hanggang sa maging katulad tayo ng mga hayop. So friends, if we desire to embrace the truth that we are made
in God's image and seek to imitate His character, then we can make this world a better place. So, Kuya Bars, thank you, Kuya Bars. Thank you, Kuya Sid. Good job, bro. Thank you. Nasaan si Luris? Again, our one big powerful message is this: God's glory is His goodness. Sikuhin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, God's glory is His goodness. What's part 1 na pinag-usapan natin? God's... Oh, tinayo, parang wala pang isang oras. God's name. Number 2, here's the third one, God's glory. Sabihin nyo nga, God's glory. O, ito na. One chapter bago yung binasa natin na key passage. One chapter before. Nung binasa natin key passage, si Moses nag-demand. Alam niyo yung sabi niya sa Diyos, ito, please let me see your glory. Yun ang sabi ni Moses sa Diyos. Demanding. Please let me see your glory. O, ito na. Sa Hebrew, ang Hebrew word for glory ay kavod. Sabihin nyo nga, kavod. Na ang ibig sabihin ng kavod ay heaviness or weightiness, which is translated na ito, pinakasimple, the visible manifestation of God's significance. So kung itatranslate talaga natin into plain English yung sinabi ni Moses, ito talaga ang sinasabi ni Moses, ito talaga ang gustong sabihin ni Moses, show me who you really are. Lord, show me. Pakita mo kung sino ka ba talaga. Alam niyo ang hula ko, si Moses, nung tinanong niya yon, yung sinabi niya yon, nag-e-expect ng dramatic o bongga uli yung gagawin ng Diyos na pagpapakilala. Kasi di ba bago niyan, ang Diyos nagpakilala or umappear sa burning bush. O, di ba? Familiar kayo doon? Talagang dramatic, bonggang-bongga. Umappear rin siya sa tuktok ng Mount Sinai bilang usok at lightning. Bongga talaga. Kumbaga may production, merong production number. Merong eksena, it's so dramatic talaga. But this time, sabihin nyo nga, this time, it is different. God tells Moses, eto, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim my name, Lord, before you. Yung sinabi niyang yan, all leads to our key passage, yung binasa natin kanina, kung saan ang Diyos further proclaims His name and goodness. Anong sabi niya? The Lord, a God gracious and merciful. So instead of a visual explosion, God gives a verbal self-portrait. Sabi niya, gusto mong makita ang glory ko? Gusto mong makita kung sino talaga ako? Here's my character. I'm good. And here's my name. Brother Bars, parang hindi ko masyadong nagets yung dulo. Yung, ano yung name na sinasabi niya sa dulo? Yun nga, yung good. Yung good siya. Kasi po, nung ancient Near East, a person's name ay hindi lang label. It was a capsule of their reputation, character, and ultimate identity. Hihinto po ako doon. Gusto kong namnamin nyo yun. Yun siya. Yun yung Diyos mo. Yun yung Diyos natin. May I invite everyone to please stand. Alam niyo, tulad ni Moses, we too, tayo rin, we misunderstand God's glory. Di ba? Na may misunderstood natin, na may misinterpret natin.
yung God's glory. Tingnan nyo kung ganito kayo. Akala natin ang God's glory, yung power niya. Akala natin yung God's glory, yung kabanalan niya, holiness niya. Akala natin yung God's glory, yung greatness niya. Akala natin yung God's glory, yung mga milagro, yung mga himala na ginagawa niya sa buhay natin. Akala natin yun yung glory ng Diyos. Akala natin that is God's glory. Oo, kasama yon sa glory niya. Pero alam niyo, kung ano ang sentro ng glory ng Diyos. Tanong niyo kung ano. Kung okay lang mag-request sa inyo yung tono nyo, yung gusto nyo talagang malaman. Yung ano. Isa pa. Listen to this. All of those are part of God's glory. But the center of God's glory is this. Hindi yung pagkabanal niya, hindi yung power niya, hindi yung greatness niya. No. Its center is His character. God's glory is His character. God's glory. Tingnan niyo ako, namnamin niyo to. God's glory is His goodness. God's glory is love. God's glory is mercy. God's glory is forgiveness. God's glory is kindness. That is who our God is. At alam niyo rin ba na mas blessed tayo kay Moses? Bakit? Kasi si Moses, he asked to see God's glory. Diba? Pakita mo sa akin yung glory mo. But Moses couldn't even see God's face. Hindi nagpakita ang Diyos sa kanya. Many years later, pakinggan niyo to, God revealed Himself in a way would never have imagined. Paano? John 1:14 tells us, and the Word was made flesh and made His dwelling among us, and we saw His glory. We saw His glory. The glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Ito yung pinapangarap ni Moses eh. Hindi niya nakita. But few years after, kaya mas blessed tayo. Why? At least kahit sa image lang, we see God's face. We know what Jesus did. And that's God's glory. Kasi yung description ng Diyos ng Old Testament, yun naman yung pinakita niya, di ba? Old Testament salita. I am merciful, I am loving, di ba? But the Word, listen to this, the Word became flesh. Ito yun, no? Yan yun. Jesus. The God who proclaimed His character to Moses eventually revealed that character in Jesus. Kasi tayo, alam ng Diyos, hindi tayo naniniwala sa salita lang. Pag may nagsabi sa'yo, uy, mahal kita. Patunayan mo nga. Yan, pinatunayan niya. Sabi niya, God is merciful. Ayan, merciful. God is forgiving. Ayan, forgiving. God is loving. Ayan, loving. God is selfless. Ayan, selfless. Am I making sense? Want to know God more? Look at Him. The God that we worship. If you want to know ultimately what God's character means, look at Jesus. In Him, God doesn't merely tell us who He is.
He shows us. Balikan natin si Moses. Alam niyo po, 2 months ago, I believe parang naging Moses ako. Hindi ko hinati yung dagat. 2 months ago, I believe para akong naging si Moses. Kasi tulad niya, alam niyo to, tulad niya na misunderstood ko din kung ano yung glory ng Diyos. 2 months ago. Bigyan lang ako ng konting buwelo. Many of you saw me na nagpakulot. And awa ng Diyos, nakakuha naman ako ng magandang mga feedback. Mukha daw opa, Nax. So, and I love my curly hair that time. Pero pansin niyo parang tumagal lang ata siya ng 2 to 3 weeks. Maraming nagtanong, bakit si Brother Bars naka-bonnet na? Ang init-init naman dito, ano to, Baguio? Bakit siya naka-bonnet? Tapos nung nakita nung iba, bakit nagpakalbo? Kakapakulot lang niya na 3 weeks ago. Bakit siya nagpakalbo? Although, ang dami rin nagsabi na, bagay mo, Brother Bars, kamukha mo si Donnie. Charot. But kidding aside, 2 months ago, para akong si Moses, telling God, let me see your glory. Because 2 months ago, I was diagnosed with psoriasis. Psoriasis is a skin disease. Don't worry, hindi naman siya nakakahawa. Yan ang una kong inalam. Autoimmune siya. So sa loob. Perhaps some of you, psoriasis lang yan. But for me, it's a big deal. Maselan ako sa skin ko. Isa sa inaalagaan ko, balat ko. Ganyan kami mga artista. Kaya nung nalaman ko na I was diagnosed with psoriasis, gumuho ang mundo ko. It started sa scalp. Kaya po ako nagpakalbo. Para yung gamot, mas makuha niya yung skin at hindi umano sa buhok. Once lang ako nagpa-semi-kalbo sa buong buhay ko. Nung high school ako. Kasi sabi ko, hindi ko bagay. Pero that time, I need to do it. Every 2 weeks po ako na nagpapa-semi-kalbo. As in yung shape talaga. Why? Para mailagay yung gamot. Every night, Jubel. Laging, alam mo kahit pagod na yan, laging naglalagay yan ng gamot sa akin. Kung wala si Jubel, asa out of town, kasi out of town siya, si Mother ang naglalagay. At alam mo yung nahihiya ka na, kasi kung kaya mo lang makita kung saan yung spots, ikaw na maglalagay eh. It started sa scalp. Kumalat na sa katawan. Lumabas na sa katawan. Flaky na yung ulo mo. Yung nahihiya ka na kasi baka isipin nilang dumi-dumi ng ulo mo. Yung puno ng balakubak. Iba yung naging epekto sa akin nun. Niiwasan ko na
sa katawan, maghulog-hulog na rin yung flakes ko. Awa ng Diyos, wala pa naman. Pero namumula-mula lang. And I asked God, bakit? I've been serving you for years. Let me see your glory. Nagtotok ako sa feast with that heavy burden. Pero sabi ko sa kanya, dahil usapan natin that I will give your message, I will give your message. Pero let me see your glory. Walang sagot. Up until I saw a crucifix sa bahay namin. Nandun lang naman yon, pero napalingon ako. After thinking of that thought, oh, let me see your glory, Lord. Nakita ko yung crucifix. And then I was reminded of what Jesus did. Yes, I have a situation. Meron akong psoriasis. This is the first time na sinasabi ko in public to. Kasi tinago ko to ng 2 buwan. Yes, meron akong ganon. But I've realized His goodness, His love, nandoon pa rin. Remained. At yun yung glory ng Diyos. Yung kabutihan niya. I've realized I've been blessed all my life because of God. That's His glory. Because God's glory is His goodness. Alam niyo, namimiss ko na yung buhok ko dati. Usap kami ni Jobel kagabi. Sinabi rin niya, namimiss ko na yung clean cut mo. Tapos nakita namin yung pictures namin sa ref. Namimiss mo na rin ba yung nakatayo yung buhok mo? Miss ko na rin. Miss ko na rin yung kulot ko. Hindi ko masyado na-enjoy, sabi ko. Hindi ko alam kung babalik pa ba sa dati. Kasi lifetime ang psoriasis. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng ganong klaseng buhok ulit. But here's the thing. God's glory still remains. God's goodness still remains. God's love still remains. And right now, may pinagdadaanan ka. I may not know it. Perhaps para sa iba, simple lang yan. Pero ikaw, malaking bagay sa'yo. Today, I want you to see God's glory, God's goodness, God's love as we worship Him today. Jesus, thank you for revealing yourself. Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for your forgiveness. Thank you for your love. Today, Lord, imperfect as I am, meron pa rin akong pinagdadaanan, meron pa rin akong mga kasalanang ginagawa. Lord, today, I will do my best. I will try my best to follow you. Today, I decide to follow you. Imperfect man yung pagiging follower ko sa iyo, Lord. Today, I am deciding to follow you. Let your glory come in my life. Let your glory come sa remaining taon, remaining years of my life. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream
Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.